Sa ibang balita naman, sa kabila ng tensyon at pangaamba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga dating senador na sina Antonio Trillanes IV at Laila de Lima, sinabi ng lead chair ng Quadcom, naging kalmado at maayos ang pagdinig sa kabuuan. Sa pagdinig, sinabi po ng dating Pangulo na may mga kondisyon siya para pumirma ng waiver sa kanyang mga bank account. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Matapos ilahat ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang anyay mga bank transaction na nag-uugnay umano sa mga Duterte sa illegal na droga. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. At maangkat ang pagpirma ng bank secrecy waiver sa dating Pangulo. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Nangyari ang marahil ay pinakamainit na tagpo sa Quadcom hearing kahapon. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Sa isa pang anggulo, may sinabi pa si Trillanes bago umamba si Duterte na hahambalusin siya ng mikropono. Sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Sorry ho. Sa pagpapatuloy ng hearing, ilang beses na ungkat muli ang tungkol sa waiver. Tinanong si Duterte, pipirma ba talaga siya o may kondisyon ba? I have to ask my wife to appear here and to ask her if she is ready to waive the bank secrecy law. Joint account kasi yan. So I had it back of my mind about my wife. Pero giit ni Trillanes, Just for the record, joint account between Duterte and Vice President Sara Duterte. So sila not the wife. Yun po ang dun sa nakuha natin. And just like what I anticipated earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Just to maintain decorum on this proceeding, and just to be fair, may we request the former senator not to provoke any resource persons because that won't do any good to anyone. I apologize, Please, Mr. thank you Chairman. very much, Mr. Chair. Sasampalin niya ako eh. Ano ba yun? Hindi ba provocation yon? Di sinabi ko, oh, halika, sampalin mo na ako. pero sabi ni Quadcom lead chair Congressman Robert Ace Barbers, sa pangkalahatan, calm and orderly ang pagdinig kahapon. Well, I'm glad no na walang expletives, walang foul language. Although may lumusot na iilan, no? Pero generally, it was all calm, it was all orderly, at higit sa lahat, and we were able to elicit significant information from him. Kaya aniya, walang na-contempt kahit pa inambahan ng dating Pangulo si Trillanes at si dating Senadora Laila de Lima. I call it he's suffering from bankruptcy indecency. It's so unprofessional, it's so unbecoming, it's vile. Nawala naman ako sa kanyang ginagawa. Sumasagot lang ako ng mga tanong in a very professional manner. Tapos ganoon na magiging reaction niya. Ayon sa Quadcom, sapat naman ang paalala ng Quadcom sa lahat na panatilihin ang proper decorum. To some people, it looks offensive. No? To some people, this probably will be perceived as a playful
gesture of the president. So, we really cannot judge ano yun. But of course, the attention of the president was and the other resource persons there was actually told by the chair. Sinabi ng chair, let's maintain proper decorum. I think that was enough message for all the... Pag nagsasabi ako ng imposible, biro yan. Pero pag naiba ang nagmukha ko, tapos nagkagat ako ng ngipin, ibig sabihin galit ako at gusto ko magsalita. Sa November 21 na susunod na Quadcom hearing, nang tanongin si Duterte kung dadalo pa siya, Maybe not. Bakit ba ako tatawagin nilang awa naman sila? Mamatay na tayo niya sa edad ko. at kaugnay naman sa bank waiver. Bago lisanin ng Kamara kahapon, may sinabing kondisyon ang dating Pangulo. Kung pipirma siya, hindi raw siya dapat nag-iisa. Lahat, hindi lang ako. Lahat. As in lahat. Sino po? Sino po? Lahat na gusto kong ituro dyan. Pati yung nakaupo doon sa harap ko. Bakit ako lang? Para makita talaga ng tao, yan yan ang pera ko. Hindi nyo akong inaapi-api. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Mahigit 3,000 barangay ang posibleng makaranas ng landslide at pagbahang dulot ng pag-ulan sa mga susunod na araw, ayon sa Mines and Geosciences Bureau. Kasama sa makakaapekto ang kapapasok lang na bagyong Pepito, na ayon sa Pag-asa ay may tsansa maging super typhoon. Ating saksihan. Ganito humahampas ang ulan at hangin sa Gonzaga, Cagayan. Tila hindi maubos-ubos ang buhos na dala pa lang ng bagyong Ophel. Posible pang humalo ang epekto ng tatawaging bagyong Pepito na ayon sa forecast ng Pag-asa ay posible magdala ng matitindi at walang humpay na pag-ulan. Sa Tropical Cyclone Advisory ng Pag-asa, hindi inaalis ang posibilidad na maging super typhoon ng bagyo bago ito mag-landfall. Maaaring umabot ng typhoon category ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Maaari din pong mag-rapid intensification ito habang papalapit siya dito sa may Eastern Visayas, Southern Luzon area. Ang mag-ahalong buhos ng dalawang bagyo posible makaapekto sa mahigit 3,000 barangay ayon sa datos ng Mines and Geosciences Bureau. Sabi ng ahensya, posible silang makaranas ng landslide na dulot ng mga pag-ulan at pagbahang aabot sa dibdib hanggang ulo. Mahigit 1,000 sa mga apektadong barangay ay nasa Northern Luzon, kung saan maraming lugar ang malambot na ang lupa dahil sa mga nakaraang bagyo. Inaabangan kung bababa sa mga mapa ang tatahakin nito. Sa kanilang pagtataya para sa susunod na 5 araw, pinakamaraming barangay ang uulanin sa Batanes, Catanduanes at Nueva Ecija. Sa mga lugar na ito, mahigit 2 milyong residente ang posibleng maapektuhan. Kung tatama naman sa Metro Manila, mahigit 1,400 barangay ang posibleng bahain. Karamihan ay nasa Maynila. Rekomendasyon ng MGB sa pilitang evacuation sa mga lugar na mataas ang posibilidad ng landslide. Wala po tayong kumbaga enough time para maghanda for landslide. For landslide po, wala po magsasabi sa atin na babagsak yung slope. So pag identified po kayo as high to very high susceptible barangay, i-enforce na po ninyo yung inyong preemptive evacuation. Pag hindi pa po umepekto or hindi po talaga nag-work yung preemptive, i-enforce na po natin yung forced evac. Bukas sisimulan ang preemptive evacuation sa mga lugar na daraanan ng bagyong Pepito. Sa lahat po ng mga risky areas, ito po yung mga uunahin na advisean. Kapag sila ay winardingan na at in-advisean, dapat sundin nila. Dahil pagdating ng mga emergencies, ang uunahin po na sa search and rescue ay yung mga taong talagang sumunod sa kautusan. Sa susunod na 5 araw, mahigit 18 milyon ang maaaring maapektuhan. Halos 1 milyon sa kanila ang mahihirap nating kababayan.
Sa gitna ng sunod-sunod na bagyo, inirelease na ng Budget Department ang 875 million pesos na dagdag sa Quick Response Fund ng Social Welfare Department. Kalahati kasi ng inisyal na 1.75 billion pesos na pantugon sa mga sakuna ang naubos na sa mga nakaraang bagyo. Majority of that will go to the procurement of welfare goods. In the procurement as well of pre-packed goods. Dahil sa inasang epekto ng bagyong Pepito, nag-abisong Land Transportation Office na iwasan muna ang non-essential travel o pagbiyahe kung hindi naman kinakailangan mula Metro Manila at mga kalapit lugar patungo sa Bicol Region. Pati na rin ang mga biyahe papunta o pabalik ng Visayas at Mindanao kung dadaan sa Matnog Port sa Sorsogon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, dalawa na ang bagyo ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bukod kasi sa bagyong Ophel, nakapasok na sa PAR alas 8 ngayong gabi ang bagyong Pepito na lumakas at naging severe tropical storm. Samantala, patuloy na humihina ang bagyong Ophel habang umuusad ito papunta sa Babuyan Islands. Ayon sa 8 PM bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang bagyong Ophel sa katubigan ng Gonzaga, Cagayan. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 4 sa Babuyan Islands, gayon din sa Hilaga at silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 3 naman sa Batanes, sa natitirang bahagi ng Cagayan, hilagang bahagi ng Isabela, hilagang bahagi ng Apayao at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Nakataas naman ang signal number 2 sa Kanluran at silangang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Apayao at Kalinga, pati na sa hilagang silangang bahagi ng Abra, silangang bahagi ng Mountain Province at mga natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Isabela, hilagang bahagi ng Quirino, hilagang bahagi ng Nueva Vizcaya at natitirang bahagi ng Mountain Province. Gayon din sa Ifugao, sa natitirang bahagi ng Abra, hilagang bahagi ng Benguet, pati na sa Ilocos Sur, hilagang bahagi ng La Union at hilagang bahagi ng Aurora. At sa Pag-asa, patuloy na gagalaw pahilagang kanluran ng bagyong Ophel na posibleng lumapit o maglandfall sa Babuyan Islands ngayong gabi bago tumungo pahilaga bukas sa dagat sa kanluran ng Batanes at papuntang Taiwan sa weekend. Inaasahang patuloy ang paghina yan dahil sa frictional effects sa kalupaan. Gawin din sa unfavorable environment sa paligid ng bagyo sa Luzon Strait at dagat sa silangan ng Taiwan. Kasunod ng pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quad Committee, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nila pipigilan ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC, pero hindi pa rin sila tutulong. May mga hakbang na rin ng pulisya at Justice Department kasunod ng mga inamin ni Duterte. Saksi, si Ivan Mayrina. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo nang galing yan, hindi napipigilan o pakikilaman ng pamahalaan ang investigasyon ng International Criminal Court sa Duterte Drug War, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Sabi naman ng Justice Department, kahit kumalas ang Pilipinas sa ICC, nananatili naman tayong miyembro ng Interpol. Kaya kapag idinaan ng ICC sa Interpol ang isang request, obligado tayong tugunan ito. Kahit kasi Pilipinas, humihiling sa Interpol na maglabas ng red notice laban sa isang tao, tulad sa kaso ni Negros Oriental Congressman Arnulfo Tevez. Pero sabi ng Pangulo, ibang usapan pa rin ang mismong hakbang naman ng ICC. We have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. We'll see. We'll see how far it goes. We'll see what the ICC does. Pero bukod sa ICC, mismong PNP at Justice Department ang tumututok na sa pag-amin ni Duterte sa pagpatay, pagtatanim ng ebidensya at pagbibigay ng pabuya sa mga pulis para pumatay. All of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the
some of the statements made by PRRD. Now, if that will result in a case being filed here in the Philippines, we will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. How significant is that, sir? Yung po mga pronouncements po, mga sinabintama po. Very significant. Ayon naman sa ICC, may nagpapatuloy na investigasyon ng Office of the Prosecutor sa mga krimeng naganap sa Pilipinas kaugnay ng war on drugs sa pagitan ng November 2011 at March 2019. Tinututukan daw nila mga pangyayari sa Pilipinas at sinusuri kung may kinalaman sa kanilang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nasagip sa tulong ng GMA Integrated News ang isang babaeng OFW sa Saudi Arabia matapos umanong abusuhin ng anak ng kanyang amo. Saksi, si JP Soriano, exclusive. O yung anak niya, pag nakikita ko na rin. Pinaalala ko lahat. Emosyonal ang OFW na itago natin sa pangalang Rose habang binabalikan ang pang-aabusong sinapit umano niya sa anak ng kanyang mga amo. Pebrero nitong taon na magtrabaho si Rose bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Pero noong Mayo habang nasa isang business trip ang kanyang mag-asawang employer na parehong Saudi national, inabuso raw si Rose ng anak na lalaki ng kanyang mga amo. Inubos niya yung lakas ko kasi lumaban ako. Lumaban po ako sa kanya. Hindi niya ginawa yung mga bagay na gusto na gawin sa akin. Tapos yung mali ko po doon. One-man ko po kasing nilihim kasi tinakot ako ng anak niya. Di raw agad nakapagsumbong si Rose dahil sa takot ng pagbantaan siya na ng biktima sa kanya. Sinabi ko na mas makulang niya, pwede daw po akong mamatay dito sa Saudi. Pwede daw po makulong. Pagdating ng Hulyo, muli raw siyang nakaranas ng pang-aabuso mula sa lalaking anak ng kanyang amo. Pero habang nagpaplansya ako ng damit niya, lumapit siya sa akin. Doon hinawakan niya po yung masaselang parte ng katawan ko. Humingi raw ng saklolo si Rose sa kanyang agency sa Pilipinas. Sabi raw ng agency, tapusin na lang niya ang 2 hanggang 3 buwan bago siya kunin doon. Pero umabot na ng mahigit 4 na buwan, di na raw siya binalikan ng ahensya. Dito na raw nagdesisyon si Rose na ipagtapat sa kanyang mga employer ang umano'y pangahalay. Pero imbis na tulungan, kinuha pa raw ng kanyang mga employer ang kanyang passport at ikama o residence permit. Dahil di pa rin napauuwi ng kanyang agency, lumapit na si Rose sa GMA Integrated News upang ipaabot ang panawagan. Hindi ko na kumaya. Kasi ang dami ko na pong naiisip na dito ako. Ano pong ma-rescue na po dito. Agad naming inilapit sa Department of Migrant Workers ang kaso ni Rose at agad nila itong inaksyonan. Kaninang umaga oras sa Pilipinas, na-rescue na si Rose at dinala sa police station. Maraming salamat po sa tulong niya, sir, kasi po nakuha niyo po ako doon sa bahay ng employer ko. Ngayon po din ako sa police station na lang po safe na ako dito. Sana po maging successful po lahat ng to. Thank you so much po. Nangako rin si DMW Secretary Hans Leo Cacda na bibigyan ng hustisya ang kaso ng naabusong Pilipina. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi.